Tama si Mr. Cayetano na talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. Di kung meron kayo dalhin nyo sa korte. Sa sinabi po ni katandem ni former President Rodrigo Duterte na si Senador Alan Peter Cayetano na sinabi niya na kung gusto nyong ma-impeach, dumaan sa tamang proseso, which is meron pa namang Tama naman. Pebrero sa susunod na taon, pero nabanggit niya kung ayaw nating maging presidente si Vice President Sara Duterte, talunin nyo na lang sa 2028. Ano masasabi niyo po rito, Mananjay? Okay, cuentas claras, Anmar, no? Number one, sino ba ang nagsusulong na ma-impeach si Vice President Sara Zimmerman Duterte? Number one, malinaw pa sa sikat ng araw si Congressman Martin Ferdinand Romualdez ang talagang pasimuno ng kanyang pagpapatanggal. Dahil he sees, no? Si Romualdez nakikita niya na ang pinakamabigat na makakalaban niya sa kanyang obsession na maging presidente. Hindi lang ambisyon obsession na maging presidente ay si Mrs. Carpio, si Sara, si Inday Sara. So talagang gumagawa siya ng paraan para matanggal siya. Kasi pag wala si Sara, may chance siya. Kahit 1% pa lang siya ngayon, no? Lamang pa sina Pacquiao, sina Mrs. Robredo, at kung sino pa, no? Baka mas lamang pa si Soto kung isasama si Soto sa equation. Number two, sino ba ang gustong matanggal si Sara? Kundi yung Makabayan Black at yung kanilang mga kaibigan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, sapagkat balakid si Inday, si Mayor Inday, nasubukan na niya yan nung mayor siya ng Davao at ngayon ay vice-presidente, sa kanilang hangarin na makapagpalit ng gobyerno at mahawakan ng mga communist, terrorist, rebel ang gobyerno ng Pilipinas. Malinaw po yan. Sino pa ang ibang interested party na matanggal ang presidente, ang vice-presidente? The vested interest. Yung mga corrupt, yung mga hindi makapagnegosyo sa gobyerno ng patas. No? Lahat sila. So, kaya nga ang sinasabi tama si Mr. Cayetano, the gentleman from Taguig, Pateros, na malapit na 28, talunin nyo. Pag tinalo nyo, wala na. Di tapos ang boxing, natalo si Inday. Pero o kaya talunin nyo sa isang patas na laban. Ibig sabihin, tumaan kayo sa tamang proseso. Pagdating ng February 6, 2026, you file an impeachment complaint, duly certified, verified, with all the necessary probable causes, pieces of evidence attached, and then idaan yan. Pagka-file, i-refer ka agad ng Senate o ng House Secretary General to the Speaker. The Speaker refers it to the Rules Committee. The Rules Committee refers it to the Justice Committee, and within 10 days, and that the Justice Committee provides the accused the proper avenue for her to see the complaint and react to the complaint. And more probably, dumaan sa tamang proseso by way of a committee hearing sa Justice Committee, unang-una to check whether the articles of impeachment presented is tama sa forma, tama sa substance, which are required for a tamang proseso sa isang impeachment proceedings na tinutukoy na nitong desisyon sa Torion Petition. Opo. Pag nagawa yan at yan ay lumusot,
na parating sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial. At walang magiging petition na may isasampa pa sa Supreme Court na mananaig sapagkat dumaan sa tamang proseso. Kaya ngayon pa lang, ang payo natin doon sa mga talagang gusto, no? Including Mr. Romualdez, and of course, yung kanyang mga kaibigang kontraktor, no? Na mambabatas, pag-aralan nilang maigi, no? Kumuha sila ng mga tamang legal mercenaries, legal luminaries na tutulong sa kanila, Admar. Opo, and muli ngang binigyang diin nitong si Senador Alan Peter Cayetano yung naging pahayag din ng Supreme Court. Sabi niya, i-quote ko lang si Senador Alan Peter Cayetano, hindi ba tama naman yung sinabi ng Supreme Court, dapat may impeachment pero hindi dapat gamitin ito ng magkalaban lang sa politika. Ngayon, Correct. kung talagang may ginawa siyang masama, i-impeach pero sa tamang paraan. At sa tamang panahon. Kasi may 1-year bar nga eh. Hindi yung meron ng isa, meron ng dalawa, meron ng tatlo, tapos ang ilulusot mo yung pang-apat. Bawal po yun sa saligang batas. Malinaw po yun. Ngayon, ako, para lang malinaw, hindi lang naman impeachment ang pwedeng gawin. Pwede, kung halimbawa sinasabi, gaya ng sinasabi ni elected Congressman of Manila, Joel, ano pangalan yan? Joel Chua ba o Joey Chua? Ang sabi niya, maraming ebidensya. Kung nagdudumilat po at talagang napakabigat ng ebidensya, wala pong batas na nagbabawal sa sino man, lalo na sa kanila, no, na magsampa ng kasong kriminal o sibil laban kay Sara Duterte. Wala naman siyang nakasaad sa saligang batas na immune ang Vice President from criminal and civil administrative cases or complaint, no? Or charges. So, hindi pwedeng sabihin na anong tawag nito, di kung meron kayo di dalhin nyo sa korte. Pagdating sa korte, para managot or sumagot si Mrs. Carpio, si Inday Sara.